Sabi dito mga kababayan sa balita, purely politics. Bato de la Rosa denies Duterte camp behind destabilization rumors. Talaga itong si Bato, manang-mana sa amo niya, napakasinungaling at napakahiling mga kababayan sa double talk. Ito yung mga senador, mga kababayan, na dapat hindi na muli ibinoboto. He is seeking renewal ng kanyang mandato. Gusto pang maging senador. Pero mga kababayan, ang pinaglilingkuran, hindi man po yung ating mga mamamayang Pilipino, kundi malinaw ang pinaglilingkuran, si Digong. Si Digong, si Inday, si Pacquiao. Pagkatapos, kumukuha ng kanyang kabuhayan, ng kanyang sweldo, galing sa ating mga mamamayang Pilipino through the taxes of the Filipino people. Logi po tayo, mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story at pag-usapan natin itong kanyang sinabi na purely politics lang daw, itong issue sa destabilization na ang itinuturo, wala mang ibang dapat na ituro kundi kayo, lantaran na ginagatungan ni Digong. Yun nga yung naging reaksyon ng DOJ. Kaya yung NBI kasama si Digong sa iimbestigahan. Di ba po mga kababayan? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan itong si Bato na napaka-OA. At sabi nga natin mga kababayan, sayang ang pasweldo dito sa taong ito. Wala tayong pakinabang. Ang pakinabang lang po sa kanya, ang nagkikinabang lang po yung Duterte. Si Inday, ginawa siyang tagabantay ng chief of staff ni Atty. Sulaika, pati si Bungo, ginawang caregiver. You see? Tapos yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo, conditional daw. Kaya po, ayan tuloy, may proposed bill na mga kababayan sa Congress, authored by Tingog Party List Congressman Jude Asidre, penalizing itong pagbabanta po na sabi ni Bato, conditional. Ito si Congressman Jude Asidre. Ito yung balita. Matapos aminin ni BP Sara na may kinausap ito para patayin si PBBM, Anti-Solicitation to Murder Act inihain ni Representative Asidre. Sabi ni Asidre, ang layunin niya ng panukalang batas na magpataw ng parusa sa solicitation, maisagawa man o hindi ang krimen. House Bill 11-16-6 ay tugon sa kasalukuyang kakulangan ng malinaw na batas laban sa ganitong uri ng karahasan, sabi po ni Asidre. Hindi niya pwedeng hayaan ng ganitong klase ng kilos kahit na mula sa pinakang mataas na opisyal ng gobyerno ay walang katapat na parusa. Yung bill naglalaman ng mga sumusunod na probisyon. Una, yung
proportional penalties. Ang pag-iikayat na nagdulot ng pagpatay ay parurusahan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakulong, habang mayroong mas magaan na parusa para sa mga pagtatangka o nabigong krimen. Then, independent prosecution. Ang solicitation ay maaring kasuhan ng iwalay mula sa aktwal na krimen at maaring tanggapin sa korte bilang ebidensya ang mga dokumento, recording, or testimonya. Civil liability. Ang mga pagkakasala ay kailangang magbayad ng danyos sa mga biktima o kanilang mga pamilya para sa mga moral at halimbawa ng pinsala. Public officials must lead by example, sabi po ni Asidre. In uphold the rule of law. Ang panukalang batas na ito ay magbibigay ng malinaw na mensahe. Hindi dapat hayaan na ang pananakot at karahasan ay bahagi ng ating lipunan, lalo na kung ito'y nagmumula sa mga may kapangyarihan. So tama po itong panukalang batas ni Asidre para matigil na po ang ganitong uri ng pagbabanta. Ang binantaan openly yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa, pagkatapos si Martin Romualdez. Pagkatapos sabi ni Bato, conditional treatment lang anya. Tapos ngayon, dito sa balita, sabi ni Bato, purely politics man lang anya. Bato de la Rosa denies Duterte camp behind destabilization rumors. Inapakalinaw po yung pagbabanta at saka paulit-ulit niyang sinasabi, ginagatungan po yung ating military. Nakakuha na naman po ng gagamitin para makalusot sila sa ganitong pananagutan kasi may statement yung isang opisyal ng militar. Ito po siya. Senator De La Rosa said he and other allies of former President Rodrigo Duterte could no longer be accused of plotting a coup against President Ferdinand Marcos Jr. De La Rosa had this to say after Lieutenant General Ferdinand Barandon, commander of the Armed Forces of the Philippines Intelligence Command, during the latter's confirmation hearing said there is no brewing plot in the military to depose Marcos. Dahil po sa statement ni Barandon, nakakuha ng depensa si Bato. Sabi kasi ni Barandon, mga kababayan, the members of the armed forces are professionals and mission-oriented. We will abide by the duly constituted authorities. We will follow the chain of command. And as emphasized by the Chief of Staff, armed forces will be neutral as well as mission-focused. There is nothing to worry about, sabi po ni Barandon during the Commission on Appointments hearing noong Wednesday. This made De La Rosa heave a sigh of relief because this means there is no reason to accuse the Duterte camp of being behind the allegation, the alleged destabilization plot. Ginawang depensa po ni Bato para sila makalusot sa kanilang pananagutan. Hindi man po sinabi ni Barandon, you're putting words into the mouth of Barandon. Hindi man po niya sinabi na hindi kayo sangkot sa destabilization plot. Wala siyang na-mention na gano'n. Ang sinabi niya, walang destabilization plot galing sa hanay ng armed forces. Hindi sinabi ni Barandon na walang destabilization galing sa inyo. Galing sa hanay ng armed forces. Kasi yung armed forces po, sabi ni Barandon, mga professional sila at mission-oriented. Madaling sabi, kahit kayo manggatong ng manggatong sa armed forces, hindi kayo pakikinggan kasi mga professional sila. Pero hindi niya sinabi na hindi kayo sangkot. Dinagdagan ninyo yung sinabi ni Barandon. Wala man siyang sinabing hindi kayo sangkot. Kaya nga iniimbestiga kayo ng iimbestiga kayo ng NBI at saka ng pulis. At yung destabilization, panggagatong, recorded po. It is announced. And in fact, kinote dito sa balita. Sabi dyan, the Duterte camp is the first suspect in case of a coup after former President Duterte dared
the military to step in correct the fractured governance of his successor Marcos, whom he called a drug addict. Malinaw yun. Only that, sa panggagatong ni Duterte, ni Digong, sa armed forces, wala man pong tumalima. Kaya tama yung statement ni Barandon, walang destabilization sa hanay ng armed forces. Kasi ang destabilization galing sa inyo. Tama ba? Hindi ninyo makumbinsi kasi yung armed forces. You're putting words into the mouth of Barandon. Ginawa mo ng depensa. Ito yung sabi ni Bato, maganda pakinggan, coming from you as Chief of the Intelligence Command, that you were not able to monitor. That there is nothing to worry about as far as the Filipino people are concerned. Wala silang iisipin na kudita na destabilization. Very good. At least kami rin. Hindi rin ako mapagbibintangan na nagdi-destabilize ng Pilipinas. This is purely politics. Kung wala kang na-monitor, it goes without saying that hindi kami pwedeng ma-accuse na mayroong mga ginagawang plano. Anong hindi kayo ma-accuse na walang ginagawang plano na mismong yung amo mo si Digong ang nagsabi? Only that wala kayong magatungan sa armed forces. Walang maniwala na sa inyo. Yun ang malinaw. Kaya walang namomonitor galing sa hanay ng armed forces. Wala kayong walang maniwala sa sinasabi ninyo. Kaya dapat pa rin kayong imbestigahan ng NBI at ng PNP. Tama po mga kababayan yung ating analysis. Masyado kang defensive at pati yung statement ng sundalo ginamit mo para i-defensa yung sarili. Hindi man yun sinabi na ganon ni Barandon. Ang sinabi niya walang destabilization sa hanay ng armed forces. Di niya sinabi na hindi kayo nang gatong ng destabilization. Di ba? Napakalinaw yung mga pronouncement ni Digong inciting to sedition. Kaya sa husgado na lang kayo magpaliwanag pag halimbawa nabuo yung kasong inciting to sedition matapos yung investigasyon ng ating mga authorities. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.